At tayong muli ay kanyang tinipon upang itaas ang kanyang pangalan. And thank you also dahil at least nakasama natin si Sister Jennifer. Next time naman yung asawa ng kasama. Sinabihan ko. Hopefully next time kasama mo na rin si Brother Alex, ha? Para naman dalawang Alex natin. Kasi ang maganda pa naman yung pag-aaralan natin today. Purihin ang ating Panginoon. At tayo ay, bago tayo magsimula, sino yung gustong magpatotoo sa kabutihan ng ating Panginoon? Yeah, thank you Lord that we're here again. We arrived safe and sound sa ating camp. Yeah, purihin ang ating Panginoon. Rain or shine, we survive. Masaya naman. Hindi, masaya pa rin. Masaya sa pa totoo rin. lang. Yeah. Iba yung, nakukwento ko ngayon kay Brother Rocky, na iba yung outdoor. Dahil dun mo ma-experience yung God's creation. Dahil sabi ko nga, maski na bakasyon, walang pasok, pero yung mind mo is still working, is still busy, kaya hindi ka marirelax. Pero pag nandun ka dahil ang kasama mo lang doon, yung presensya ng Panginoon, yung nature, ang kanyang creation, ma-enjoy mo, marirelease yung bigatin mo, yung mga tawag nito, stress. Kaya sabi ko nga kay Brother Rocky na siguro maganda, subukan natin minsan para... Sabi ko nga sa kanya... Pati kayo mga boys na lang, sabi ko sa kanya mag-fishing kayo, mag-camping kayo. Kahit isang beses lang, sabi ko sa isang taon. Ma-experience mo talaga yung relax. Masaya talaga. Kaya purihin ang ating Panginoon. Ganun naman talagang outdoor na kasama na yung weather doon, na rain or shine. Kasi kung hindi mo ni-expect yun, mag-stay ka na lang sa bahay. Kasi ang iniisip kasi ng iba, kaya ayaw nila yung mga outdoor na gano'n. Kasi yung hindi sila comfortable dahil maglalagay ng tent. Tapos pagka umulan, tapos magtatanggal ka na naman. Sa kanila yun. Tornado nga tayo. Hindi sila masaya yun sa mga kasi trabaho kasi yun eh. Pero kung hindi mo isipin na ikaw ay nag-i-enjoy na nagkakabit, ikaw ay nag-i-enjoy na nagtatanggal, talagang masaya yung pakiramdam. Pero kung yung iniisip, burden naman yung maghirap magligpit, ang hirap na magtanggal. Lalo kaming magkapatid ang gagawa lahat. Walang lahat. Ang ganda ng pizza! Doon ka raw sa tabi ni Sister Jocelyn. Kasi tabi-tabi raw. Yan, advance birthday ni Jerry. 19 na si JR, sa Wednesday. Kaya purihin ang ating Panginoon. Wednesday. Thursday or Wednesday? Wednesday. Kabirthdayan nila bakit hindi niya alam? Wednesday. Kung nakalimutan niya yung birthday ni JR, nilimot na rin niya yung birthday. Nalimutan niya, hindi niya alam. Akala daw niya, see? Hindi, alam niya yung Thursday kasi di-off niya yung Thursday na niya. Thursday at saka Tuesday lang yung di-off niya. Wednesday. Diyan kayo, Wednesday akala ko Tuesday. Kaya mo yun? Hindi kaya yun. Tuesday pa. Yeah, okay. Tayo na ay umawit ng papuri at pangungunahan tayo ni Brother Alex. Amen, hallelujah. Tayong mawi sa ating Panginoon. Awitin natin ang Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso ay naluluwag ang siyang nagtulong sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y
tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating patungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat puso sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sa takot ng Diyos, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Kasi may gustong mag-opening prayer. Yes, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Ama naming Diyos, dakila, banal, kapangyarihan sa lahat. Lord, tunay nga po, Panginoon, na napakalaki ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kung hindi ikaw, Panginoon, ay wala po kami sa inyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, O God. Kaya salamat ng marami, O God, dahil patuloy, Lord, na hindi mo kami pinababayaan, O God. Salamat, Lord, sa patuloy, Lord, na pag-iingat mo sa amin, O God. At ganun din, O God, na humihingi po kami, Panginoong Diyos, ng kapatawaran, Lord, ng aming mga nagawang kasalanan, O God, sinasadya man o di sinasadya, Panginoon. Sabing nasabi, nakita at nagawa, Panginoon. Ito po, Panginoon Diyos, ay hiningi po namin lahat, Panginoon, Lord, ng iyong pagpapatawad at paglilinis, Panginoon. At Lord, salamat po, Panginoon. At nawa, O God, ay patuloy, Lord, na ikaw lamang ang siyang maitas, O God, sa lugar na ito, O God. At pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang iyong salita, Lord, na iyong may ihahayag, O God, na aming matatanggap, O God, ay patuloy, Lord, na kumilos, Lord, sa aming mga buhay, O God. At ganun din, O God, na i-bless mo rin po, Panginoong Diyos, si Brother Jong na magsasalita, Panginoon. Bigyan po siya ng karunungan, O God, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. At patuloy, Lord, na buksan mo, Panginoong Diyos, ang aming espiritu na pangunawa, Panginoong Diyos, upang maunawaan namin, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita sa oras na ito, O God. At patuloy, Lord, na ikaw lamang ang siyang maghari, Lord, sa lugar na ito, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy, Lord, na dakilang pag-ibig mo sa amin, O God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Ano tayong mag-awitan? Pagtawitin natin ang wala kang katulad dahil ito nga ang Diyos natin ay wala kang katulad. Siya ay nananatili mula noon, ngayon at pakailanman. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo.
kayang ilarawan ang kadahilan mo. Kulang ang lahat ng tula na maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Kung saan pa wala kang katulad? Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang habang panahon. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord, tunay na wala kang katulad, Lord God. Wala nang hihigit pa sa iyo, Lord God. Maraming salamat sa dakilang mong pag-ibig, Panginoon. Ibinubos mo ang iyong bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo upang kami maligtas sa kasalanan, Panginoon. Salamat mo, Lord God. Patuloy na maghari ka sa aming kalagitnaan, Lord God. Dahil sabi mo nga, Lord God, 2 o 3 ay nakatipo sa iyong pangalan, Lord God. Ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan, Lord God. Alam po namin, Lord God, na nakikita mo na higit po kami sa 3, Lord God. Kaya inaangkin po namin ang katotohanan, Panginoon, na kasama ka namin sa oras na ito, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, Lord God. Sa mga nagdaang araw, sa nagdaang linggo, Lord God. Salamat po, Lord God, sa patuloy na pagtugon sa aming pangangailangan. At muli, Lord God, tinataas po namin, Lord God, ang mga kasama namin, Lord God, na matagal namin hindi nakakasama, Lord God. Gaya ni na Brother Adela and Sister Sally, Lord God. Saan man sila naroon, Lord God, ay abutin mo sila, Lord God, at tugunin ang iyong pangangailangan, Lord God. Ilayo sila sa lahat ng uri ng kapakamakan, Lord God. Na alam po namin na ngayon, Lord, ay nagkakaroon ng maluwakang baha sa Pilipinas, Lord God. We pray, Lord God, na ang iyong pag-ibig at yung pag-iingat, Lord God, ay mapa sa kanila, Lord God, pati na ng buong bansa, Lord God, sa lahat ng lugar man, Lord God, ang aming bansa na sinasalanta ng lindol, bagyo at baha, Lord God. We pray, Lord God, na ingatan mo po sila, Lord, silang lahat, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, at ingatan mo rin po, Lord God, si Brother Boy, Lord God, saan po man po siya naroon yan. Sa oras na ito, Lord God, we pray, Lord God, na kasama mo po siya, Lord God. And kina Sister Gina and their family, Lord God, patuloy na po silang kaligain, Lord God, at nawa, Lord God, ang iyong init, ang iyong pagmamahal ay hindi maupo sa kanila, Lord God, kundi mag-alap pa, Lord God, at akayin mo po sila, Lord God, sa iyong kapangyarihan, Lord God, sa iyong kaharian, Lord God, upang hindi sila manlamig, Lord God. Salamat po, Lord God, kina Gam and their family, Lord God. Nasan man sila ngayon, ano man ang kanilang sitwasyon, Lord God, na patuloy mo po sila pag-ingatan, Lord God, sila Red, Lord God, and our company, Lord God, na nagtatrabaho sa oras na ito, Lord God. We pray, Lord God, na ngayong pag-iingat ang kanilang maranasan, Panginoon. Salamat po, Lord God. Maghari ka sa amin, Lord God. Pangunahan mo kami, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Hallelujah. Tuloy natin awitan ang ating Panginoon at awitin natin ang katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang
pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuring pagsambay ialan, bukas noon ngayon magpakailanman, walakin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurin pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay puti mo. Panginoon, kay puti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sa sambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Katapatan mo, O Diyos, ay tunay. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurin pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, walahin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sa sambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Oh, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Oh, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Lord, salamat, Lord, sa dakila mong pag-ibig, Lord,
salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God, na muli tinipon mo kami, Lord God, sa isang layunin, Lord God, upang dakilanin yung pangalan, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa patuloy na paggabay at paglubay mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Piling po namin, Lord God, na pangunahan mo kami sa oras na ito, Lord God, at ang ipangalan mo lamang ang maitaas sa oras na ito, Lord God. Buksan mo ang durungawan ng kalangitan at ibuhos mo sa amin ang masaganang pagpapala, Lord God, na hindi masusukat, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Pangunahan mo kami, Lord God. Awitin natin ang tanging alay ko. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inilig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di magkaya na mapagkaloob, mamaling hiyas, higintong ilubog. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain. Di ko akalain. Ako ay binigyan pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya na mapagkaloob, mamaling hiyas, higintong ilubog. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa ako hinihiling. Ating hinihintay. Ating hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang magkapiling ka ay ligayang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya na mapagkaloob, mamaling hiyas, higintong ilubog. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba
Father God, in the name of Jesus, salamat Panginoon ng marami, O God, for being with us tonight, Panginoon. At wala na rin po kaming ibang hihilingin, Panginoon, kundi ang makasama ka namin tonight, O God. Lord, we ask you, O God, to lead us, O God. Holy Spirit, have your way. Pangunahan niyo po, Panginoon, lahat ng aming gagawin, O God, dahil without you, Lord, we are absolutely nothing, O God. Lord, we ask you also, Father God, to forgive, Lord, our sins, O God, and cleanse all unrighteousness, O God, that we might be worthy, O God, to be with you tonight, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, ng marami, O God, sa patuloy, Panginoon, na paggagayad mo sa bawat isa sa amin, sa patuloy, Panginoon, na pagsasagot mo sa aming mga panalangin, O God, sa patuloy, Panginoon, na pagbibigay mo ng mga needs namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagkulang, O hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. And don't allow, Panginoon, na matapos ang gabing ito, Panginoon, na hindi namin natatanggap, Panginoon, ang inilaan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nakagalingan, Panginoon, sa lahat ng may karamdaman, O hallelujah. Kapayapaan, Panginoon, sa may mga bumabagabag sa aming mga isipan, O hallelujah. Yes, O God, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Ang pag-aaralan natin ngayon tonight, familiar ito dahil parati na natin itong nadidiscuss. Yung doon sa John chapter 10 verse 10. Sino yung gustong kuhan? Ang title ng lesson natin tonight is Taking Back What Enemy Stolen. Ha? John, ano yun? John 10:10. Pakibasa, sister. 10:10. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Tayong muli ay umupo at manalangin. Father God, in the name of Jesus, Lord, itinatas po namin, Panginoon, ang iyong mga salita naming pagbulay-bulayan, Panginoon, tonight. Lord, pangunahan mo ko, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng revelation, Lord, sa iyong mga salita, O God. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi doon sa binasa ni Sister Vivian na ang thief daw, ang magnanakaw daw ay wala ng ibang ninais, kundi planuhin, kundi yung tayo ay kanyang comes only to steal, sabi niya, to kill and destroy. Yun yung pinaka-ultimate na goal ng kaaway, mga kapatid. Na pag tayo ay nakikinig sa kanya at tumatalima sa kanyang mga lies, ito yung mangyayari sa atin. Pero ang magandang balita, mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Doon sa later part ng John 10:10, sabi niya doon, I came, sabi niya, that they may have life and have it abundantly. Ha? Ito yung mga, lahat naman tayo, mga kapatid, hindi hinahangad natin yung maalwan na pamumuhay. Sino yung hindi naghahangad ng mga ganon? Yung mapayapa at malusog na pangangatawan, mapayapang pamumuhay, magandang trabaho, lahat naman tayo ay nagnanais ng ganoon. Pero sabi ng Panginoon na mayroon na tayong spiritual na battle. Ha? Ito yon, mga kapatid, sa John 10:10, dahil ito yung plano, ultimate plan ng kaaway is for us to steal, kill, and destroy. Ha? Kaya nga, maski nga yung mga tawag nito, mga Bible character, doon sa Genesis chapter 3 verse 23 to 24, sabi ni Pastor kanina, anong sabi niya doon? Sinong magbabasa? So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword, flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Napakaganda ng plan ng Panginoon sa bawat isa sa atin mula pa lang kay Eva at kay Adan. Kaya lang, dahil sa kasalanan. Kaya, sabi ng binasa ni Brother Alex, yung napakagandang plan ng Panginoon, inaputol. Sabi nga ni Pastor kanina na, lahat nandoon na.
yung pagkain, yung prutas, yung siguro may dessert, o siguro mas masarap pa sa halo-halo yung mga nandoon, na nandun na lahat, kumpleto na, dahil ang Panginoon, siya yung God of peace. Siya yung nagbibigay ng shalom sa bawat isa sa atin. Ay pag sinabing shalom, ang ibig sabihin ito ay kumpleto. Wala nang kulang, mga kapatid. Oo, kumpleto. Kaya lang, naputol yun, kaya sabi nga niya sa binasa ni Brother Alex, dahil sa kasalanan, kaya sabi niya, therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. Ha? Okay, ganito, dahil hindi kayo nakikinig sa akin, okay, punta kayo dito, sakahin nyo na ito, magpagal na kayo, dahil hindi kayo nakikinig because of disobedience. Ha? Kaya, yun ang nangyari doon sa kwento doon sa Garden of Eden. Sabi ni Pastor kanina na Adam lost everything when they disobeyed God. Nawala yung karangyaan kasi noon nagsisiesta lang sila, pa-relax lang sila. Hindi nga nila alam na wala silang saplot eh. Saka lang nila nalaman noong nagkasala na sila. Ha? Dahil sa lies ng kaaway, because si Satan is a father of all lies. Ha? Walang truth sa kanya, mga kapatid. Kaya hindi dapat tayo makinig sa kanya. Kaya yung mga sometimes na bumubulong-bulong dyan, i-rebuke natin in Jesus' name. Kasi pag nakinig ka doon, talagang papasukin na niya. Yun na yung magiging entry point ng kaaway. Ha? Hanggang sa, kung hindi mo na yung kayang i-rebuke, i-control ka na niya. Mawawalan na yung peace mo, mawawalan na yung joy mo, dahil papalitan na nito ng worries, papalitan na nito ng stress, anxiety, yun ang ipapalit ng kaaway. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kaya sabi rito, many of our problems facing today is the fruit of our disobedience. Yeah? Ito ay lahat ng mga na-experience natin ngayon, mga kapatid, sa sanlibutan, nagsimula ito dahil sa ating pagsuway at pag-disobey sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Purihin but sabi niya rito, salamat sa Panginoon at dumating ang second Adam. Sabi ni Pastor kanina, di ba? Which is our Lord Jesus. Dahil siya magre-restore back what the enemy was stolen. Ha? I-restore back ng ating Panginoon. Kaya ang maganda nating gawin, mga kapatid, kung sino man yung nakakapanood nitong Bible study na ito, hindi ito aksidente, kapatid. Maaring kalooban ito ng Panginoon na mapakinggan mo rin itong pinag-aaralan natin today. Dahil ang kailangan natin, kailangan nating i-invite ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Dahil kung hindi natin siya i-invite, walang magre-restore back nung mga dating sa atin na ninakaw ng kaaway. Amen? Dahil lang sa atin noon is peace, kapayapaan, love, joy, lahat ng magaganda na galing sa Panginoon, ipinagkalob sa atin ng Panginoon. Kaya lang nawala yon dahil sa kasalanan. Kaya kailangan nating invite ang ating Panginoon para ma-restore back yung relationship natin sa ating Panginoon at manumbalik ang mga pagpapala nito sa ating buhay. Amen? Ang sabi niya doon sa Psalms 30 verse 2, anong sabi niya doon? Psalms ano ka? Awit 32. Lord my God. 32. Psalms 32. O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me. Yan. Sabi dito ni King David, ito yung sabi niya doon sa O Lord my God, I cried unto thee. Itong cry na ito, sabi ito yung hindi yung
na lumuluha. Pero yung pride na ito yung panawagan. Yan, ng Panginoon, ng ni Haring David kay sa ating Panginoon para siya ay pagalingin. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, kung tayo ay may suliranin, kung tayo ay may mga needs, kung tayo ay may karamdaman, kung tayo ay walang kapayapaan, dumaing tayo sa Panginoon. Mag-cry tayo sa Panginoon. Huwag yung umiyak, kundi tumawag tayo sa Panginoon. Yun yung ibig niyang sabihin doon. Ha? Call unto me, sabi nga ni Jeremiah, and I will answer thee. Hindi lang niya tayo sasagutin, kundi iklaklaro pa niya yung mga bagay na hindi natin naiintindihan. Jeremiah 33:3. Ha? Amen. Purihin ang ating Panginoon. Sabi niya doon sa Isaiah chapter 1 verse 19 to 20, sabi niya rito, ang sabi niya, Isaiah 19 to 20. Yeah. 19 to 20. The Lord's prayer. If you will, ano ba? If you be willing and obedient. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, you shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord has spoken it. Amen po rin ang ating Panginoon. See? Sabi ni Isaiah na, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. See? Pag tayo ay nag-o-obey sa Panginoon, ang Panginoon ang mag-provide ng ating mga needs, mga kapatid. You will eat the good of the land. Sino ba ang nagbibigay ng good? Kundi ang ating Panginoon. Amen? Kaya, He will provide everything sa atin kung tayo ay nag-o-obey sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya doon sa Book of Joel chapter 2 verse 23 to 26 na ibabalik ng Panginoon yung mga ninakaw ng kaaway. 6:60 po. Basahin natin sa Joel chapter 2 verse 23 to 26. Be glad, people of Zion. Rejoice in the Lord your God, for He has given you the autumn rains because He is faithful. He sends you abundant showers, both autumn and spring rains as before. The threshing floors will be filled with grain, the vats will overflow with new wine and oil. I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, my great army that I sent among you. You will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you. Never again will my people be shamed. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Tignan nyo, pag nanumbalik tayo sa ating Panginoon, pag nag-obey tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at invitein natin siya bilang Diyos at na sarili nating tagapagligtas, yun ang mangyayari sa atin. Sa binasa ni Brother Alex, pakibasa sa Tagalog, Sister Ami. Joel 2:23 to 26. Ito yung mai-experience natin, mga kapatid. Tagalog? Yeah. Kayo nga'y magngatuwa, kayong mga anak ng Sion at manggagalak sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat Kanyang ibinigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat na sukat at Kanyang pinalalagpak ang ulan dahil sa inyo ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. At ang mga lapag ay mapupuno ng trigo at ang mga kamalig ay aapawan ng alak at langis. At aking isasaoli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod at ng kuliglig at ng tipaklong na siyang aking malaking hukbo na aking sinugo sa gitna ninyo. At kayo'y magsisikaing sagana at magngabubusog at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos na gumagawa ng kababalaghan sa inyo, at ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailanman. Amen. Purihin ang ating Panginoon. See?
Ganon ang mangyayari mga kapatid kung tayo ay babalik sa ating Panginoon at mag-uobey sa kanyang mga command. Ha? Hindi niya, bibigyan niya tayo ng masagana na pamumuhay. Masagana na, hindi naman yung excuse na tayo sa mga trials, no. Parte ng buhay yon, pero kasi yung mga trials na yon, talagang may darating sa buhay ng tao yon, maski na mananampalataya o hindi, pero kasi kung ang mga trials na yon gagamitin ng Panginoon para tayo ay, itong mga test na ito, gagamitin ng Panginoon para maging testimony natin. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Itong mga trials na ito, gagamitin ng Panginoon para tayo ay lalo pang maging strong sa ating pananampalataya. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kaya sabi niya doon na ibabalik, sabi nga doon sa other translation kanina na ibabalik ng Panginoon yung mga kinain ng locust, yung mga sinira ng mga tipaklong na ito, ibabalik ng Panginoon ng 60, 40, and 100-fold. Amen? Purihin ang ating Panginoon. I-restore back niya what is the enemy was stolen. Ganon din sa Genesis chapter 41 verse 5 to 7. Ito naman yung story ni Joseph. Sino yung gustong magbasa? Fell asleep again and had a second dream. 7 heads of grain, healthy and good, were growing on a single stalk. After them, 7 other heads of grain sprouted, thin and scorched by the east wind. The thin heads of grain swallowed up the 7 healthy, full heads. Then Pharaoh woke up. It had been a dream. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Itong binasa ni Sister Sharon, ito yung kwento ni Joseph. Alam naman na natin yung kwento ni Joseph, di ba? Na ginawan siya ni Jacob ng colored na leather na jacket na pinagsimulan ng jealousy ng kanyang mga kapatid. At saka hindi lang yun because Joseph is a dreamer. Sabi nga niya sa kanyang pamilya noon na mayroon akong panaginip, sabi niya, na lahat daw ng mga inani nakabaw. At yung dalawa yung parents niya, na pati yung dalawang parents niya nagbaw din. Sabi ng kanyang mga kapatid na ibig mong sabihin kami yung magbabaw sa'yo, ikaw yung maglilid sa amin. Hindi nila alam yung kalooban ng Panginoon na ganoon pala yung mangyayari. Kaya noong yung mga kanyang mga kapatid, kuha na natin ito. Patayin na natin ito kasi masyadong, kuha na ba, kung baga, nakakainggit. Kung baga, parang Jollibee. Papel. Ano yung Jollibee? Bida. Bida ba yan? Bidang saya. Bidang saya. Parang Jollibee na ito, kailangan na natin eliminate. Ay, sabi naman ng kanyang kapatid na isa na, wag, ikuha na lang natin. Dahil dugo natin yan, ilagay na lang natin sa balon. Sa balon. Para ang point noon pag wala na sila, iaahon niya. Pero, ang kwan naman, ibenta na lang natin sa kwan mga trader. O di, binenta nila na hindi nila alam na kalooban pala ng Panginoon yun. Kaya sometimes, may mga nangyayari sa buhay natin mga kapatid, na although we are faithful sa ating pananampalataya, alam natin na may darating at darating din na pagsubok sa bawat isa sa atin. May darating at darating din na panghihina maski na gaano tayo kalakas. May darating at darating din na need natin na maski alam ng na mayroon tayong mga savings. Pero ang kwan doon, ang maganda doon, tayo ay pag parating lumalapit sa Panginoon, nag-cry sa Panginoon, nag-pray sa Panginoon, ang kanyang presensya ay parating nasa sa atin. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Napakahalaga nung presensya ng ating Panginoon. Dahil without the presence of God, siguro hindi na pagtagumpayan at hindi naging second highest rank
ng Egypt that time, si Joseph. At kung hindi siguro nangyari yon dahil sa presensya ng Panginoon, baka walang nakasurvive doon sa land of Canaan dahil napakatindi ng famine that time. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Ganon din kina Moses. Kung walang presensya ng Panginoon, siguro baka Namatay sila sa wilderness. sa wilderness patay sila doon. Kaya lang, because of the presence of God, kaya yun yung nagsilbing tawag nito, gabay at nagsilbing yung tanggulan ng mga Israelites dahil sa presensya ng ating Panginoon. At ang daming mga Bible character, mga kapatid. Si Joshua, hindi niya kayang i-break yung wall of Jericho without the presence of God. Gideon, hindi niya kayang talunin yung 30,000 na Midianites kontra sa 300. At ang daming mga Bible character na nagtagumpay sa larangan ng kanilang mga pakikibaka dahil sa presensya ng ating Panginoon. Si Samson, dahil nga si Samson hindi siya naging victorious na judge ng Israel without the presence of God. Noong una, ilang hundred yung pinatay niya because of the jaw lang ng animal. Pero dahil sa kanyang weakness, nagkasala siya at nawala yung nung nagkasala siya, nawala na yung presensya ng Panginoon, nawala na rin yung kanyang supernatural strength. Hanggang sa tinanggal yung mata niya, hanggang sa ginawa siyang slave na taga-giik ng grain, hanggang sa anong ginawa ni Samson? Sabi niya, Panginoon, panumbali. Nag-cry siya, nanalangin siya sa Panginoon. Sabi niya doon na, for the last time, bago man lang ako mamatay, sabi niya, panumbalikin mo ang aking strength. Kaya sabi nung nag-aakay sa kanya, dahil mayroong gatherings that time, sabi nila na, labas niyo yung si Samson, dahil siya yung mag-i-entertain sa atin. O, inakay naman siya, dahil bulag na nga siya, hindi na siya makakita. Inakay siya ng isang servant, sabi niya sa servant na, saan ikwan mo ako doon sa may corner post, sabi niya, doon sa pinakahaligi no mahawak doon sa building. 2 haligi. Doon mo ako dalhin, sabi niya. Dinala naman siya ng servant. At nanalangin si Samson doon. Nag-cried out si Samson doon. Na, Panginoon, panumbalikin mo. Yung kanyang lakas at na-restore back yung lakas na ninakaw ng kaaway kay Samson because of yung kanyang sin. Nung nanumbalik, na-break niya itong 2 column, na-collapse yung building, at sa dami ng namatay, mas marami pa yung namatay that time kaysa siya nung nabuhay siya, dahil pati rin siya ay nadamay doon. See? Pag tayo ay mayroong needs, pag tayo ay mayroong karamdaman, mga kapatid, may cry out tayo sa ating Panginoon. Manalangin tayo sa ating Panginoon. At dahil ang Panginoon kahit kailan hindi niya tayo pababayaan at kahit kailan hindi niya tayo iiwan. Kaya ang advice ko sa mga kababayan natin sa Pilipinas, kung ma-scroll nyo man itong page na ito, huwag nyong ililipat, mga kapatid, dahil alam ko na may plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Dahil in the end, sabi nga doon na in the end of yung kasabihan na in the end of the rainbow, there is a pot of gold. May planong maganda ang ating Panginoon. He will heal our land. Basta manumbalik lang tayo sa ating Panginoon. Amen? Purihin ang ating Panginoon. At ano pa yung susunod doon? Proverbs 6:31. Ano sabi niya sa Proverbs 6:31? But if he is caught, he must pay back 7 times what he stole, even if he has to sell everything in his house. Amen, purihin ang ating Panginoon. Ibabalik.
ibabalik na ng 7 times Yeah. yung kinuha ng kaaway. At Ninakaw ng ano naman yung sa 2 Samuel verse 12, verse 6? Anong sabi niya doon? Samuel. First Samuel. Second Samuel. He must pay. Second Samuel 12:6. Yeah, 2 Samuel 12, 6. 6. And he shall restore the lamb fourfold because he did this thing and because he had no pity. See? I-restore ng Panginoon pag tayo ay lumapit sa Panginoon. Kung ano man yung mga needs natin, kung ano man yung mga mayroon tayo, anumang suliranin tayo, pag itinaas natin, i-cry out natin sa ating Panginoon, i-restore back niya yun. Amen? Purihin ang ating Panginoon. At sabi niya doon sa, ganun din ang nangyayari doon sa Book of Job, sa chapter 42, verse 10. Anong sabi niya doon? 42, verse 10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Alam naman na natin yung kwento ni Job, di ba? Na isang araw lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, lahat ng mayroon siya kinuha ng kaaway. Sa kanyang Kaya, pero doon sa later part ng buhay ni Job, sabi niya doon na binalik ng Panginoon twice yung kanyang, kung ano yung ninakaw ng kaaway. Amen? Purihin. As he had before. Yeah, amen. Purihin ang ating Panginoon. At sa 1 Samuel naman, verse 30, chapter 1, verse 2, 6, ito naman yung kwento ni King David. Sinong gustong magbasa? David and his men reached Ziklag on the 3rd day. Now the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. They had attacked Ziklag and burned it, and had taken captive the women and everyone else in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their way. When David and his men reached Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. David's two wives had been captured, Ahinoam of Jezreel and Abigail the widow of Nabal of Carmel. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters, but David found strength in the Lord his God. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Ito naman yung kwento ni King David. Na nung nasa Ziklag na sila, inatake sila ng Amalekites at sinunog ang kanilang camp at kinuha lahat ng mga kanilang mga pamilya at ginawang hostage. Kaya yung mga kasama ni King David na tawag nito, na guerrilla, mga nakasama niya, yung mga warrior niya, talagang nagdadalamhati sila. Siyempre, kinuha yung mga buong mga mahal nila sa buhay, kaya napag-usapan nila na plinano na nga nila na but stone si King David. Kaya lang, talagang that time, yung situation ni King David, talagang napakatindi mga kapatid. Bakit? Hindi lang yung mga Amalekites ang kanyang iniintindi, kundi yung mga soldier niya, iniisip na rin niya kasi babatuhin na siya. Magre-rebel na yung mga kasama niya against him. Kaya talagang doble-doble na yung kanya, yung suliranin niya. Kaya ang ginawa niya, cried out siya sa Panginoon. He encouraged himself. Sabi doon sa binasa ni Brother Alex, David strengthened himself in the Lord his God. Ang ibig sabihin ng strengthen is to make something stronger. Yung kanya, yung tawag nito, yung panawagan niya sa Panginoon,
parang dinoble pa niya na, Lord, kayo nang manguna sa akin. Dahil kung hindi nyo ako pangungunahan, hindi ko na makakayanan itong ganitong suliran. Kasi hindi na lang yung Amalekite ang mga iniisip niya, pati yung mga close circle niya, gusto na rin mag-rebel sa kanya dahil sa nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya ang ginawa niya is nag-cried out, in-strengthen niya ang sarili niya sa Panginoon. Kaya sabi niya rito na strengthen means something stronger, more powerful, or more effective. Kaya pag makaranas tayo mga kapatid na ganitong mga sitwasyon na yung parang hindi na natin alam kung saan tayo lulugar, hindi na natin alam kung saan tayo hihingi ng tulong, sa Panginoon tayo. Ha? Dahil never mga kapatid na iiwan tayo ng Panginoon at pababayaan. Sabi sa kanyang salita na, I will never leave you nor forsake you. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Sabi niya sa verse 6 na, encourage himself in the Lord. Anong ibig sabihin noon? Ha? Kaya sabi niya doon na encourage in the Lord, this means to find strength, hope, courage, and confidence in God, especially when life is difficult. Sabi, kamaski patindi ang hirap ng buhay, hindi nagbumigay si King David, kundi talagang in-encourage niya yung kanyang sarili. Ha? In difficult times. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Na hindi naman ibig sabihin no na, sabi rito, it does not mean that we will never have problems. It means that our problems do not have the final word, kundi ang Panginoon. Amen? Hindi ang problema ang tatapos sa atin, kundi ang ating Panginoon ang siyang may huling. Ano yan? Sabi lang, huling halakha. Ang Panginoon ang mayroon nakahawak noon. Ang Panginoon siya yung, ano yung kanta? Hawak niyang Ang Panginoon ang nakahawak ng bit. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Hindi ang suliranin natin, hindi yung kaaway natin, hindi yung karamdaman natin mga kapatid. Hindi yung needs natin ang tawag nito, luhod sa atin. Dahil ang Panginoon, siya pa rin ang may hawak ng bit. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Sabi rito, what does it mean that we will never have a problem? It means our problem do not have the final word, kundi ang ating Panginoon. What does it look like? Sabi rito, trusting God when you don't know what will happen. Ha? Magtiwala tayo sa ating Panginoon kung hindi na natin alam kung ano yung gagawin mo. Sa Panginoon mo nang iasa. Amen? Sabi dito, remembering His promises when you feel discouraged. Kung nakakaramdam ka na talaga ng wala na yung courage mo, talagang ang Panginoon talaga ang pwede mong takbuhan. Amen? Sabi rito, pray instead of carrying your burdens alone. See? Instead na ikaw yung mag-isa ka lang na nag-iisip, nagsasuffer, bakit hindi mo i-lift up yung kinakanta natin sa ating Panginoon? Lift up your hands. Up your hands. Yeah. Lift up your hands to God. Lift up your hands to God, and He will show you the way. See? Kung alam mo na nowhere ka na wala ka nang mapuntahan, na corner ka na, just lift up your hand. Surrender. Yeah, ang Panginoon ang maggagawa ng way kung paano tayo makaka-survive sa kinakaharap natin. And then sabi niya rito, reading His Word to renew your faith. Yeah? Kaya kung tayo ay nangihina na sa ating pananampalataya, anong kailangan natin gawin? Magbasa tayo ng kanyang salita. Para ma-renew ang ating mga pananampalataya. And remembering what God has already done in your life. And also encouraging other believers to remain faithful. Amen? Sabi rito na David was surrounded by trouble, but he turned his heart toward God and received his strength from Him. Purihin ang ating Panginoon. Restored means to bring back the original condition, sabi ni Pastor kanina. Di ba? Na sabi niya na, ang ganda ng illustration niya na nakikita niyo ba yung mga old rusty na car? Cars. Na pag dinala mo sa
garage, i-restore nila. Yung mga palabas sa TV na restoration, na old car, na pagkatapos ma-restore, ma-turn back yung original niyang itsura. Yon yung restored. Sabi doon, restores means to bring back in the original condition. If you strengthen yourself in the Lord, sabi rito, God will restore back the enemy is stolen from us. Pag tayo ay nag-strengthen yourself in the Lord, kaya ang mangyayari, pag tayo ay nanawagan sa ating Panginoon, yung mga blessings doon sa Deuteronomy 28 verse 1 to 14, yun ang ma-experience natin, mga kapatid. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Gusto nyo basahin natin yon, yung may cling kwan, Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Yeah. Lahat tayo magbabasa. Dali. Deuteronomy 28. 1 to 14. Pag tayo ay nanawagan sa Panginoon at nanumbalik sa ating Panginoon, mga kapatid, ito ang ma-experience natin. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Sister Jocelyn. Dali kasi, Okay. Edna, Sister Edna. And all this blessing shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Amen. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep. 5. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shall thou be when thou come in, and blessed shall thou when you goes out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee 7 ways. The Lord shall command thee the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Amen. Ray, nakikinig pa ako. Sandali lang. I know. The Lord Give it to me. shall establish thee and holy people unto himself, as he hath sworn unto thee. If thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Then all the Lord's People. and all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. Amen. And the Lord shall make thee treasures in good, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord swore unto thy fathers to give thee. Amen. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. 13. And the Lord shall make thee the head, and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. Last, and thou shalt not
and thou shalt not go aside from any of the words which I command this day, to the right hand or to the left, or to the left, to go after other gods to serve them. Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. We are Sabi, the head, but not yeah. Sabi niya sa verse 13 na binasa ni Sister Jocelyn, sabi niya, "And the Lord shall make thee head and not the tail, and you shall be above only, and thou shall not be beneath. If that hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them." Pag daw tayo ay sumunod, hearken, sabi niya, doon sa command ng ating Panginoon, na sinasabi niya today, sa atin na ngayon na nakakarinig, sabi niya rito, which I command thee this day, to observe them and to do them. Sabi niya, and thou shall not go aside from any of the words I command thee this day, to the right hand or to the left, and go after other gods to serve them. Ibabalik ng Panginoon ang install ng kaaway sa bawat isa sa atin, mga kapatid, if we are hearken unto His word. Pag tayo ay susunod sa kanyang mga commandment na narinig natin today, ipagkakaloob ng Panginoon na yung mga ninakaw ng kaaway, ibabalik niya ng 60, 40, and 20 fold. Amen? Purihin ang ating Panginoon. I hope na mayroon tayong natutunan tonight. At kung mayroon ba, kung sino yung may mga question, o kaya addition sa pinag-aralan natin, kung hindi, tayong muli ay aawit ng papuri sa ating Panginoon. At ang closing prayer is, again, it's volunteer. Pangungunahan tayo ni Brother Alex. Amen. Bigyan natin ang Diyos ka sa amin. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipanilig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Walang ka sa buhay ko, aming Ama. Sino yung gusto mag-closing prayer? Volunteer. Kaya, Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Patuloy po na pinapurihan namin kayo, Panginoon, sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya, Panginoon, na sumama sa amin, Lord God. At salamat din po, Lord God, sa mensaheng aming napakinggan sa hapong ito. And sa inyo pong ginamit na lingkod, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng blessings, Lord God, at sa mga reminders sa amin, Lord God, na hindi nyo kami iniiwan at hindi nyo kami pinababayaan, Panginoon. Na kayo, Lord God, yung
laging may huling kayo po yung maghihiganti para sa amin, Lord God. And thank you, Lord God, for everything, Lord God. Dahil napakabuti niyo po sa buhay namin. At nawa po, Panginoon, yung aming mga napakinggan, Lord God, sa hapong ito. Nawa po, Panginoon, ay amin pong isa puso at isa isip, Panginoon, at maisa pang buhay sa pang-araw-araw namin buhay. At dalangin din po namin, Panginoon, sa darating na isang linggo na patuloy niyo po kaming ingatan at pagpalain, Lord God. At dala-dala namin ang inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, at ano man po kadahilanan, Panginoon, ang aming mga kapatiran na hindi nakadalo, Panginoon, nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo po silang pagpalain, Lord God, at i-bless, Lord God, at ano man po yung kanilang mga panalangin, Lord God, ay inyo pong sagutin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at sa aming panandali ang panghiwa-hiwalay, Panginoon, nawa po ay nandun po yung pag-iingat niyo po sa amin, Panginoon. And nandun po yung traveling mercy, Lord God, na makauwi po kami ng ligtas, Lord God. At dalangin din po namin yung food na aming pagsasaluhan, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay i-bless niyo po ito, Lord God, at magsilbing kalakasan sa aming mga katawan. Gayon din po, Panginoon, ang mga kamay ng mga naghanda nito, Panginoon, ay patuloy niyo po silang pagpalain, Lord God. At patuloy namin kayong tinataas, Panginoon, at dinadakila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Father God, in the name of Jesus, salamat po, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin tonight. Yes, O God, maraming salamat po, Panginoon. Amin din pong dalangin, O Diyos, na patuloy na i-stretch mo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, na nasa Pilipinas, O God. Sila Sister Marina, sila Sister Anita, sila Brother Melvin, Brother Idel, Sister Sally. Let your blessings, anointings, and unprecedented favor, O God, to be upon them. And let your light continue to shine upon them, O God, to glorify your name. Patuloy na gamitin mo sila, Panginoon. Yes, O God, saan man sila naroroon, Panginoon. Ganun din po, itinataas din po namin, Panginoon, si Brother Boy, Panginoon. Yes, O God, we pray, O God, that you're gonna continue to bless him also, Father God. Ipuin mo rin po, Panginoon, ang kanyang puso, Panginoon, at nawa, Panginoon, makasama rin po namin siya muli, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Itinataas din namin sila Brother Alex, Panginoon. Yes, O God, we pray, O God, that you're gonna bless him also, Father God, and we pray na nawa, Panginoon, ma-encourage din po siya, Panginoon, na makasama namin na makinig sa iyong mga salita, O God. Ganun din po kay Brother Nomar, Panginoon. Lord, we pray, O God, na kayo na po, Panginoon, ang bahalang kumilos sa inyong buhay, Panginoon. Ipuin mo ang kanyang puso, Panginoon. At nananampalataya kami, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na all things are possible for those who believe. Nananampalataya kami, Panginoon, na minsan isang araw, Panginoon, manunumbalik, Panginoon, ang init at nag-aapoy, Panginoon, na paglilingkod niya sa iyo, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin today, O God. Maraming salamat, Lord. And ang sinasabi ko sa isa, ay sinasabi ko sa lahat, ng pag-ibig ng Diyos at ang biyaya ng ating Panginoon si Kristo at ang pakipipisan ng banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat ngayon at magpakailanman. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen at Amen. Tuloy ng ating Panginoon.